Ang balita natin ngayon pagdating dito sa PBA playoffs ay posibleng iwasan din ng Meralco Balls itong San Miguel Beermen. Kung inyong maaalala, tinalo ng San Miguel Beer itong Meralco at kahit na merong twice to beat, halos almost sure na may twice to beat ang Meralco, gusto nilang makasiguro na hindi SMB ang makakatapat nila. Baka mas piliin pa nila itong Phoenix Fuel Masters o di kaya Magnolia. Yan ngayon ang sabi ng mga analyst na nag-oobserba dito sa position sa PBA playoffs at marami nagsasabi talaga na yung mga teams na nasa taas ay gustong iwasan itong San Miguel dahil malakas nga import nila na si Benny Boatwright at alam nila na itong San Miguel hindi yan yung typical na number 8 o number 7 seed. Kaya nga as much as possible gustong umiwas ng Meralco Bolts na makaharap itong San Miguel para mas malaki ang tsansa na sila ay makaabante dito sa mga susunod na round sa semifinals. Magaling naman yung mga players ng Meralco, pati na yung import nila. Pero syempre, ang gusto ng Meralco as much as possible mapadali yung daan nila sa semifinals. At kung maiiwasan nila ang San Miguel Beermen, abay yan ay kanilang gagawin talaga. Dahil syempre, ito namang lineup ng San Miguel, hindi naman mamatatawaran yung lakas niyan. Kaya nga hindi na ako nagugulat na ito talaga yung pinaplano ng Meralco Bolts. Hindi lang ng Meralco. Gaya nga nung nabalita natin, maski NLEX Road Warriors, gusto ring iwasan itong San Miguel Beermen dahil alam nila na magiging malakas ito pagdating ng playoffs. Alam naman natin, ito sila Chris Ross, sila CJ Perez, Junmar. Iba laro niyan pag playoffs kumpara doon sa eliminations. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na magiging mas maganda ang takbo nitong San Miguel pag nagdating ng quarterfinals. At alam din yan ng Meralco Bolts. Kaya nga kung placing ang pag-uusapan, gusto talaga nilang umiwas dito sa San Miguel Beermen at iba na lang ang makatapat dito sa PBA. Ayon ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung quotient system, malaki ang pag-asa na ang Barangay Ginebra ay maging number 1 seed pa rin. Para ito'y mangyari, kinakailangan talunin ng Barangay Ginebra ang TNT at itong NLEX Road Warriors naman ay matalo sa Titan Ultra. Kinakailangan din ng Titan Ultra at kailangan din na talunin ng Rain or Shine ang Titan Ultra at ito namang Meralco Bots matalo dun sa isa doon sa dalawa nilang laro. May 2 games remaining pa Meralco. Kung matatalo sila sa isa doon, ay magiging number 1 seed ang Barangay Ginebra. So para maliwanag yan, kinakailangan talunin ng Ginebra itong TNT, ang Titan Ultra kinakailangan talunin ng NLEX, ang Rain or Shine naman kinakailangan talunin ang Titan Ultra, at ang Meralco kinakailangan matalo dun sa last 2 games nila. Matalo na ang Meralco sa isa doon, magiging number 1 seed na Ginebra. Ang dahilan dito ay yung malaking panalo ng Ginebra kontra sa Rain or Shine Elasto Painters na mahigit 20 yung kanilang nilamang ay nagbigay sa kanila ng magandang quotient kumparado sa ibang mga koponan. Kaya sa tingin ko magiging mas malakas yung tsansa ng Ginebra na maging number 1 seed. Kung yan ay matupad, maganda yan para dito sa mga fans ng Ginebra. At alam naman natin si Coach Timco hindi naman yan pipili kung sino makakalaban sa playoffs dahil nakita naman natin si Justin Brownlee. Kahit sino import dyan kaya nilang harapin. At yan din ang dahilan kung bakit ngayon kinakailangan itong Barangay Ginebra mag-focus na lamang dito sa game nila sa Titan Ultra. Sabi nga ni Coach Tim, mag-focus lang sila doon sa mga bagay na kaya nilang kontrolin. At yung bagay na kaya nilang kontrolin ay yung kanilang game kontra sa TNT. Kinakailangan talunin nila itong TNT tropa para ma-secure na yung twice to beat. At alam naman natin, ang isa pang good news, nagpa-practice na raw si Japet Aguilar so baka makabalik na just in time doon sa game sa TNT tropa. Mukhang masasabon yung mga referees dito sa PBA dahil dito sa nangyaring ang laban ng Converge at NLEX Road Warriors. Nakita naman natin yung mga tawag ng mga referee na nakaapekto talaga dito sa Converge. Unang-una wala namang duda na deserving manalo ang NLEX Road Warriors. Pero ang naging problema lang talaga doon, may mga tawag na hindi pumabor dito sa Converge. Partikular na yung dalawang foul nung 4th quarter kay Donovan Smith na naglagay sa kanya sa foul trouble. Ang isa pa ay yung napakaraming mga fouls na tinawag sa Converge. Ang discrepancy, 24. Ibig sabihin, 4 lang yung foul tinawag sa NLEX, 20 sa Converge at ang dami pang free throw na binigay sa NLEX Road Warriors. Hindi natin maiaalis na maganda talaga yung nilaro ng NLEX. Pero kung naging patas yung tawagan, baka naging mas dikit yung laban.
Pero syempre, ganun pa man, kung masabon man yung mga referee dito sa PBA, hindi na yan bago. Marami nga nagsasabi na dapat ay dagdagan pa yung head coach challenge at hindi lang gawing 2 kung hindi gawing 4. Para naman pag ganitong sitwasyon na medyo crucial, sabi mas maganda na nabigyan sila ng oportunidad yung mga coaches na i-dispute yung mga tawag ng mga referees lalo na kapag crucial. Hindi pa natin natitiyak kung ito'y gagawin ng PBA pero maraming naniniwala na ito'y posibleng mangyari. Kaya nga, if ever mangyari yan, sa tingin ko pwede talaga na ito'y mabago yung rule na yan. Sa panig naman ng Converge Fiber Xers, eliminated man sila ngayong conference, marami sila na po pwedeng mabago dito sa kanilang lineup at inaasahan na natin yan. Kaya nga, itong Converge Fiber Xers ngayon, meron niyang mga big trades na gagawin at inaasahan natin na ito'y magtutuloy-tuloy agad at kinakailangan lamang na siguraduhin na sila ay magiging maganda yung sitwasyon dito sa kanilang roster. At yan naman talaga ang dahilan kung bakit itong Converge ay talagang naniniwala na kaya na nila buhin yung fortunes nila pagdating naman dito sa susunod pa nila na conference. At ang huli nating pwedeng i-report ngayon ay sinabi ni Coach Yeng Giao na hindi siya nagpapanik kahit na natalo itong rain or shine. 3 of the last 4 games ng rain or shine na natalo na sila. Pero para kay Coach Yeng Giao, hindi siya nagwo-worry dyan dahil alam naman niya na maganda pa rin yung pinapakita ng kanyang team. Sinabi nga niya na isang panalo na lamang ang kinakailangan para sila ay maka-twice to beat at yun lang naman talaga ang hinahabol niya. Kung pagbabasehan natin yung nagiging statement ni Coach Yeng, parang hindi siya masyadong concerned kung ano man ang maging position nila basta magkaroon sila ng twice to beat. Kasi nga sabi ng mga insiders, kahit saan na magdumagay itong rain or shine ni Last of Painters, magiging mabigat yung kalaban nila. So hindi na nakapagtataka na hindi na namimili ng position itong si Coach Yeng Giao. Kaya nga ngayon, ang concentration na lang niya ay manalo sila kontra Titan Ultra. Ang isa pang pinag-iisipan ni Coach Yeng Giao ngayon ay kung paano nila ma-fill upan yung pagkawala ni Felix Lemeti. Dahil kung makikita naman ninyo sa laro ng Rain or Shine, maliwanag na medyo iniinda talaga nila yung pagkawala nitong si Lemeti pagdating doon sa point guard. Obvious na obvious ito doon sa naging labanan nila kontra sa Barangay Ginebra kung saan hindi nila napigilan itong si RJ Abarientos. At yan ang dahilan kung bakit ngayon mukhang kinakailangan talaga na itong Rain or Shine ni Last of Painters ay mag-adjust na yung laro, particular ng mga rookies. Kinakailangan nilang mag-step up para naman magkaroon ng chance itong Rain or Shine na umabante na dito sa finals ngayong PBA Conference. Ito raw talaga ang iniintay ng marami ngayon na gawin itong Rain or Shine ni Last of Painters, lalo na at alam naman natin na hindi magiging madali yung kanilang kampanya, lalo na at ang daming mga magagaling na teams na naglalaro ngayon dito sa liga. At yan talaga yung inaabangan ng marami na pwedeng magbago dito sa kampanya nitong Rain or Shine ni Last of Painters dito sa PBA Commissioner's Cup. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Dexter Domer, si Anthony Alon, si Romeo Conchada, Katsakino Ducusin, si Ireneo Salangsang, si Malyari Mascareñas, Edwin Carmona Jr., si Monde Guzman, si Jonel Alagon, si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, RG Bueno at ang iba pa.